Tumutulong ako sa mayayamang customer na maglipat ng libu-libong dolyar araw-araw. Ngumingiti ako, sinasagot ang kanilang mga tanong, at nagpapanggap na alam ko ang eksaktong nararamdaman nila. Ngunit ang sarili kong bank account ay sobra sa 400 dolyar ngayon. Iniisip ng aking anak na ako ang pinakamatalinong tao sa pera sa mundo dahil nagtatrabaho ako sa bangko. Hindi niya alam na hindi ko kayang bilhin ang laruang kotse na gusto niya para sa kanyang kaarawan. Magpapanggap akong nakalimutan ko at bibilhin ko ito sa susunod. Ang aking asawa ay isang guro at magkasama ay hindi pa rin namin kayang mabuhay. Siya ang humahawak ng lahat ng bayarin dahil sobrang nahihiya akong tingnan ang mga ito. Bawat buwan ay lalo kaming nahuhuli at nagpapanggap akong hindi napapansin. Ang pinakamasamang sandali ay nang tanggihan ng sarili kong bangko ang aking card sa oras ng work lunch kasama ang mga katrabaho. Nagpanggap ako na may fraud alert, ngunit alam ng lahat ang totoo. Ang kahihiyan ay sumunog sa aking mukha ng mas maliwanag kaysa sa anumang mainit na pagkain. Nagbibigay ako ng payo sa pananalapi sa mga customer araw-araw tungkol sa pag-save at pamumuhunan. Samantala, wala akong ipon, walang investment, at 3 maxed out na credit card. Ako ang pinakamalaking hipokrito sa pananalapi sa mundo. Ang aking anak ay gumuhit ng larawan ko sa trabaho na tumutulong sa mga tao sa pera. Isinulat niya ang tatay ko ay bayani sa pera sa ibaba. Umiiyak ako sa banyo nang tignan ko ito dahil pakiramdam ko ay kabaligtaran ako ng isang bayani. Nagsisinungaling ako sa aking asawa tungkol sa pagkakaroon ng retirement account. Ang totoo ay nangungutang ako sa aking 401 para lamang mabayaran ang minimum na pagbabayad sa credit card. Bawat buwan ay lumalalim ang butas at mas mabilis akong humuhukay. Natagpuan ng aking asawa ang collection letter na itinago ko sa aking medyas. Hindi siya sumigaw o nagalit, tinitigan lang ako ng pinakamalungkot na mga mata. Ang kanyang tahimik na pagkabigo ay dumurog sa akin ng higit pa sa anumang galit. Nang gabing iyon inamin ko ang lahat, ang utang, ang mga tinanggihang card, ang hinihiram na pera sa retirement. Ang katotohanan ay nakakatakot ngunit parang pagsusuka ng lason na nilunok ko sa loob ng maraming taon. Tinanong ng aking anak kung bakit hindi kami pumupunta sa zoo tulad ng pamilya ng kanyang kaibigan. Sinabi ko sa kanya na ang mga hayop ay natutulog sa taglamig, ngunit ang kasinungalingan ay sumakit sa aking tiyan. Masyado pa siyang bata para intindihin ang totoong sagot. Si Harold Bennett, isang dating bank manager na gumagamit ng aming branch, ako ay kanyang isinantabi isang araw. Sinabi niyang nakikita niya ang pakikibaka sa aking mga mata dahil nandoon na rin siya 30 taon na ang nakalilipas. Hindi lahat ay natatago ng suwit, sabi niya sa akin. Ibinahagi ni Harold ang kanyang kwento sa kape pagkatapos ng trabaho. Nagsampa siya ng bangkarota sa 35 taong gulang habang namamahala ng bangko. Alam ko ang lahat ng patakaran, ngunit hindi ko masunod ang mga ito sa aking sarili, tawa niya. Ang kanyang katapatan ay nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Itinuro niya sa akin na ang pag-alam ng mga patakaran sa pananalapi ay hindi katulad ng pamumuhay ayon sa mga ito. Kailangan mong itigil ang pamamahala sa pera ng ibang tao at simulang pamahalaan ang iyong sariling buhay, sabi niya. Ang simpleng katotohanan iyon ay tumama sa akin na parang truck. Tinulungan ako ni Harold na lumikha ng aking unang tunay na budget. Hindi ang peking ipinakita ko sa mga customer, ngunit isang matapat na budget na isinasaalang-alang ang bawat solong dolyar. Ang makita ang katotohanan sa papel ay masakit ngunit kinakailangan. Tinawagan ko ang bawat kumpanya ng credit card at nakipag-ayos ng interest rate. Ang iba ay tumanggi, ngunit karamihan ay nakipagtulungan sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagtatago sa aking utang, hinaharap ko ito ng direkta. Ako at ang aking asawa ay nagsimula ng aming unang family budget meeting tuwing linggo ng gabi. Wala nang mga lihim, wala nang pagtatago. Siya ay talagang mas mahusay sa numero kaysa sa akin, at magkasama kami ay naging walang tigil. Nagsimula ako ng side business na nagtuturo ng basic financial literacy sa totoong tao, hindi mga customer ng bangko, kundi mga regular na tao tulad ko na nahihirapan. Sa wakas ay ginagamit ko ang aking kaalaman upang tunay na makatulong sa halip na magbenta lamang ng mga produkto. Binayaran namin ang aming pinakamaliit na credit card. Ang panonood ng balanse na yon na maging zero ay mas maganda kaysa sa anumang bonus o pagtaas na natanggap ko. Ang snowball ay sa wakas ay gumulong sa tamang direksyon.
Ang kaarawan ng aking anak ay sa wakas ay nagkaroon ng laruang kotse na gusto niya. Ang panonood sa kanyang mukha na lumiwanag ay hindi tungkol sa regalo, ito ay tungkol sa akin na makapagbigay ng hindi nagtatago o nagsisinungaling. Ang pakiramdam na yon ay walang katulad. Sa wakas ay nakapunta kami sa zoo bilang pamilya. Walang hiram na pera, walang credit card debt, lamang ipon na itinayo namin ng magkasama. Tinanong ng aking anak kung masaya ang mga hayop at sa pagkakataong ito ay matapat kong masasabing sa lahat. Tumigil ako sa paungutang sa aking 401 at nagsimulang tunay na mag-ambag. Ang panonood sa aking retirement account na lumago sa halip na lumiit ay parang pagbuo ng tunay na hinaharap sa halip na mabuhay lamang sa kasalukuyan. Nagulat ako ng aking asawa nang bayaran niya ang isa sa aking lumang collection account gamit ang perang lihim niyang iniipon. Sinabi niya na magkasama kaming kuponan at ang mga kuponan ay nanalo ng magkasama. Umiiyak ako na parang sanggol doon mismo. Ang aking credit score sa wakas ay tumawid sa magandang teritoryo. Pagkatapos ng mga taon ng pagtanggi at mataas na interest rate, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Ang numero sa screen ay kumakatawan sa mga taon ng sakit na nagiging pag-unlad. Nagkikita pa rin kami ni Harold buwan-buwan, ngunit ngayon bilang mga kasamahan sa financial education. Ipinagmamalaki niya kung gaano kalayo ang aking narating. Ang estudyanteng hindi kayang pamahalaan ang sariling pera ay nagtuturo na ngayon sa iba kung paano magtayo ng kayamanan. Sa wakas ay sinabi ko sa aking mga katrabaho ang totoo tungkol sa aking nakaraang pakikibaka. Sa halip na paghuhusga, ibinahagi nila ang kanilang sariling mga kwento. Lumalabas na kalahati ng mga banker na katrabaho ko ay lihim ding nahihirapan. Binayaran namin ang huling credit card. Lahat ng mga ito, bawat isa. Ang utang na kumontrol sa aking buhay sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nawala. Tinawagan ko ang aking asawa mula sa trabaho para marinig ang kanyang hiyaw ng kagalakan. Tinanong ako ng aking anak kung ano ang ginagawa ko sa trabaho ngayon. Sinabi ko sa kanya na tumutulong ako sa mga tao sa pera, ngunit tinuturuan ko rin sila na huwag gawin ang parehong pagkakamali na ginawa ko. Sinabi niya, kaya totoo ka ng bayani ngayon, Dad. Sinimulan namin ang isang college fund para sa aming anak. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay parang pagsira ng generational curse. Hindi na niya kailangang magtago ng collection letter o umiyak sa mga tinanggihang card. Tinulungan ko ang aking unang kliyente na ganap na maalis ang kanilang credit card debt. Ang panonood sa ibang tao na makaranas ng kalayaan sa utang ay halos kasing sarap ng pagkamit nito mismo. Ang siklo ng kahihiyan ay sa wakas ay nasira. Ang aking asawa at ako ay nagkaroon ng aming unang tunay na date night sa loob ng 3 taon. Walang pagsuri ng balanse sa bangko, walang pag-aalala tungkol sa mga tinanggihang card. Lamang hapunan, usapan, at pag-alala kung bakit kami nagmahalan. Nagtatrabaho pa rin ako sa bangko, ngunit ngayon iba ang tingin ko sa mga customer. Nakikilala ko ang mga nagtatago ng kanilang pakikibaka dahil ako ay isa sa kanila. Ang kaunting habag ay mas nakakalayo kaysa sa anumang produkto sa pananalapi. Ang aking anak ay may career day sa paaralan. Hiniling niya sa akin na magsalita tungkol sa pagiging banker. Sa unang pagkakataon, nakapagsalita ako tungkol sa aking trabaho nang hindi pakiramdam na ako ay isang manloloko. Sinabi ko sa kanila ang matapat na bersyon. Bumili kami ng aming unang bahay. Hindi isang pangarap na tahanan, ngunit aming tahanan. Paglalakad sa pinto sa araw ng paglipat, naalala ko ang lahat ng mga takot sa pagpapaalis at mga collection letter. Ito ay tagumpay. Napromote ako ng bangko sa isang posisyon kung saan talaga akong tumutulong sa mga nahihirapang customer. Gumawa ako ng financial recovery program batay sa lahat ng aking natutunan. Ngayon ang aking sakit ay may tunay na layunin. Ang banker na dating umiiyak sa mga tinanggihang card ay nagtuturo na ngayon sa ibang banker kung paano maiwasan ang kanyang mga pagkakamali. Sinabi ni Harold na naging mentor na ako na lagi niyang inaasahan. Iyon ay nangangahulugang higit pa sa anumang sweldo. Ang aking card ay tinanggihan sa hapunan noong nakaraang linggo. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang pagkakamali, hindi isang krisis. Tumawa ang aking asawa, tumawa ako, at gumamit kami ng ibang card. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng noon at ngayon. Ang banker na hindi kayang pamahalaan ang sariling pera ay mayroon na ngayong ipon, investment, at lumalaking negosyo. Araw-araw ay tinutulungan ko ang mga tao na iwasan ang bitag na aking napasukan.
Ang pakikibaka ay aking pinakamalaking guro. Ngayon kapag tinutulungan ko ang mga customer sa kanilang pera, hindi na ako nagpapanggap. Ang banker na lihim na walang pera ay sa wakas ay may sariling maayos na pananalapi. Ang tunay na tulong ay nagmumula sa tunay na karanasan.